Sa gitna ng mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ASEAN Summit, ay pinulong niya rin ang ilang opisyal para sa mandatory evacuation ng mga Pinoy sa Lebanon. Yan ay sakaling lumala ang gulo roon. Mula sa Lao People's Democratic Republic, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, sa formal na pagbubukas ng ASEAN Summit ngayong araw, agad iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagsunod sa international law sa issue ng sigalot sa South China Sea, kung saan hindi lamang ang Pilipinas ang apektado, kundi maging ang ibang mga bansang miyembro rin ng ASEAN. Samantala, habang naririto nga siya, ay pinulong niya ang mga ahensya ng pamahalaan para ipag-utos ang paglilikas sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa Lebanon. Sa gitna ng kanyang partisipasyon sa ASEAN Summits dito sa Laos, isiningit ng Pangulo ang pulong na ito sa mga opisyal ng DFA at Defense Department. Ito para pag-usapan ang paghahanda sakaling kailanganin ng sapilitang paglilikas o mandatory evacuation ng mga Pinoy na naiipit sa lumalalang gulo sa Lebanon sa gitna ng mga missile attack ng Israel. Alert Level 3 pa sa ngayon ang umiiral sa Lebanon, pero kung lumala ang sitwasyon, maaaring itaas yan sa Alert Level 4 kung kailan magpapatupad na ng mandatory evacuation. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin, that the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na kagad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Sumalang din ang Pangulo sa bilateral meeting nila ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh na sumentro sa pagpapaigting na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan na inaangkat na bigas ng Pilipinas. Pero may isa pang lumilinaw ng pagkakahalin tulad ng dalawang bansa. Parehong may bahagi ng South China Sea na pasok sa kanilang exclusive economic zone na inaangkin ng China at humantong na sa pangaharas ito. May umiiral na kasunduan sa incident prevention sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, isang mekanismo para iwasan ang paglala ng tensyon sa mga claimant countries. Pero sasapat kaya ang paisa-isang kasunduan sa mga kapitbahay ng Pilipinas sa ASEAN? Bago upo pa lang sa pwesto, binigyan din na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng iisang tinig ng ASEAN sa mga mahalagang issue sa rehiyon, lalo na sa sigalot sa South China Sea na inaangkin ng buo ng China at nagiging mas agresibo pa. Sagasadya ng claim ng Pilipinas, Vietnam, Brunei at Indonesia na pawang mga ASEAN member states. Dekada na isinusulong ang pagbuo ng isang code of conduct, pero hanggang ngayon hindi mabuo. Ang pagsulong ng konsensus o pagkakasundo, siya pa ring tema ng Prime Minister ng Lao PDR sa kanyang talumpati sa harap ng mga kapwa-lider kanina. Sa gitna ng nagbabago at umiigting na sitwasyon, nananatili ang posisyon ng Pilipinas at patuloy na isusulong ang pagsunod sa international law, bagay na ginawa na raw ng Pangulo ngayong araw sa kanyang intervention. I didn't specify the details, but that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we will have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Mel, yung tinutukoy ng Pangulo na next couple of days ay ang mga magaganap na pulong sa susunod na 2 araw sa pagitan ng ASEAN at ang mga tinatawag na dialogue partners. Kabilang dyan ang mismong China, ang Amerika, ang India at ang New Zealand. Samantala, Mel, kakatapos lamang magtalumpati ng Pangulo sa ASEAN Business and Investment Summit kung saan hinikayat niya ang mga mamumuhunan na mag-invest sa larangan ng green metal, battery manufacturing, data centers at agribusiness. Mel. Ivan, thank you. Pero balikan nga natin yung utos ng Pangulo na maghanda para sa posibleng mandatory evacuation sa Lebanon. Ano yung magiging trigger ng gobyerno para itaas na nga yan sa Alert Level 4? Ano ang sitwasyon doon na hinihintay ng ating gobyerno? Ivan. Mel, ang definition ng alert level, yung mga conditions para itaas ang alert level 4 ay yung tinatawag na large-scale internal conflict o yung malawakan na kaguluhan sa loob mismo ng bansa o di kaya may external attack o yung pag-atake mula sa labas ng nasabing bansa.
At yun Mel, ay ang judgment niyan, ang desisyon na yan ay manggagaling mula sa mga tao on the ground, meaning ang embassy at gayon din ang DFA. Sila magdedesisyon kung napapanahon na itaas ang alert level 4 at magpatupad na ng sapilitang paglilikas, Mel. Pero sinabi ng Pangulo na handa naman ang lahat para doon sa gusto niyang mandatory evacuation. Ivan. Yes, Mel, yan mismo ang dahilan kung bakit kahit narito siya ay nagpatawag siya ng parang lumabas nga emergency meeting na kasama ang Department of National Defense, ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers dahil gusto niya nga masiguro na handa kung sakaling ang kailangan na mabilis ang ilikas ang ating mga kababayang naiipit doon. Ang sinabi niya, by any means necessary. So lahat ng resources ng gobyerno ay gusto niyang kung kailangan i-deploy para makuha ang ating mga kababayang naiipit dyan sa gulo sa Lebanon. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.